Related to that, kasi gines ko si Kong Ungab na nag-appear kasama si President Duterte, tapos nag-appear siya sa chikahan. Sa akin kasi napaka-importante nung usapin nung na to, ng budget na to at yung BICAM issue, no, na lumabas yung bicameral report na maraming blanco, tapos biglang may kumpletong bill na naging GAA na pinirmahan ng presidente. Matagal na po nating in-advocate yung transparency at accountability within the bicameral committee. At si Kong Ungab ay matagal na ring naging chairman ng appropriation. So, kung friends sila ni Pangulong Duterte, friends sila. But evidence-based, yung dokumentong tinitingnan ni Kong Ungab, may senador din na nagpadala sa akin, hindi natin pwedeng i-invalidate na lang yung mga facts na sinasabi niya just because he's a friend of former President Duterte. At dahil nagsalita si former President Duterte dito, ibig sabihin, i-ignore na rin natin tong legitimate na usapin na to. This is a legitimate issue eh. Sino ba yung nagpuno at paano nabuo itong pinirmahan ni Pangulong Marcos, diba? Sino yung nag-fill in the blanks? Malaking usapin po yan. Sino nga ba? Wala pang lumalabas na enrolled bill eh. Kasi pag tinrace mo yan, lumabas sa committee report, may mga blanco. Kailangan nating makita ko ano yung enrolled bill na pinapirmahan sa Pangulo. May blanco ba doon or wala? So kung walang blanco doon sa enrolled bill, ibig sabihin ang nagkompleto nung bill ay nasa Kongreso, either sa House of Representatives or sa Senado. Pero kung yung enrolled bill ay may blanco at pinirmahan ng presidente ay walang blanco, ibig sabihin executive yung gumawa. Diba? At kung executive yung gumawa, usurpation of power na yun. Kasi ang power ng magbuod at mag-finalize ng budget ay Kongreso, hindi executive. So major issue po talaga to. At ito yung sinasabi sa inyo. Minsan, we don't like the messenger. So we focus on the message. Mag-research po tayo mismo. Hanapin natin itong mga datos na to. I-check natin, tingnan natin, imbestigahan natin. Para makabuo tayo ng sarili nating opinion. Na hindi tayo nagbubuo ng opinion dahil ito sinabi ni Duterte. Na itong opinion na to, nag-agree tayo dahil sinabi ni Marcos. Bubuo tayo ng sarili nating opinion batay dun sa facts na nakikita natin. Kaya pinost ko publicly yung bicameral report. If you want to see, you can click the Google Drive link. Nandun po yung report. Pwede nyo pag-aralan. So, Shelo, ano yung binabanggit ni Senator Hontiveros na wala daw yon? Ano yung nire-refer niya? Anong wala? Walang. Na wala daw yung mga blank na ganun. Meron. May mga blanks dun sa so, attachment. Ano yung nire-refer niya? Paano member siya ng baka yung nire-refer niya yung final budget na pinirmahan ng Pangulo. Yung pinirmahan ng Pangulo, walang blanks. Pero yung bicameral report, may mga blanco. Ang tanong ko naman, Prof. Shelo, bakit ikaw pa tinatanong ni Senator? Ba't di na niya tanongin si Senator Risa? Hindi nga eh. Bakit napanood ko lang yung press con. No? Dahil hindi ko nauunawaan yan eh. Ito na naman, nagpapaliwalag na naman ako sa presinto. No? Napanood ko lang yung dahil miyembro siya ng BICAM. Ba't hindi mo tinext at tinanong kung ano yung nire-refer niyang walang blanco? Sorry, honest question lang ako. Kaya tinanong ko yung may alam. Hindi ko na-text si Sen Risa kung anong dokumento yung nire-refer niya. Pero yung GAA na pinirmahan ng Pangulo, walang blanco. Pero yung bicameral report, may blanco. So yun yung miyembro siya ng BICAM eh. Pero hindi siya pumirma. Hindi siya pumirma doon sa bicameral report. Pero di ba kung member ka ng BICAM, malalaman mo kung may blank o wala. Tama. Pero sa akin, di ba dapat lesson to para mas gawin transparent yan? Yes. Yung BICAM process. Para hindi tayo naguhulaan. Meron pang isang remedy dyan Sige, assuming na may blanco. Sloppy staff work, diba? Napapirmahan. So, ano yung pwede mo maging reference? Minutes of the meeting. Kasi supposedly na-discuss yan lahat ng mga miyembro. So, kung may maayos na minutes nung meeting, magte-trace mo doon kung magkano ba yung inallocate na budget. Ano yung mga tinanggal, dinagdagan. Ang tanong, may minutes ba ng meeting ng bicameral? Kung meron yan, dapat ginagawa nating public yan. Diba? Shelo, may mga ganyan bang president in the past? Nangyayari ba yan? Wala nga. Sabi ni Kong Ungab,
siya daw ay 2 beses na naging chair ng APRO. Wala pa siyang nakitang nangyari na blanco ang committee report. Ako hindi ko ma-verify kasi dati pa ako nanghihingi ng committee report, hindi ako nakakakita eh. Pati yung mga minutes eh. Kasi nga gusto kong makita ko ano yung mga nangyayaring hocus-pocus dyan. Hindi lamang sa hindi lamang sa budget bill, kung hindi pati doon sa mga ibang batas na binabantayan ko, sinusubaybayan ko. Diba? Before Walang ba documentation wala bang proposal na maging mas transparent yan? Before? Matagal nang nananawagan even before this administration. Yeah. Matagal na yung panawagan na ayusin yung bicameral committee. Kasi nga, kinukwento ko to doon ng isang gabi eh. Alam mo namang paborito kong sektor yung mining at gusto kong nagbabayad ng tax. Yung coal mining, yung Semirara. Kasi yan, daming incentives yan, di yan nagbabayad ng excise tax na 4%. Eh nung tumaas yung excise tax from 2% to 4%, binantayan ko talaga yon. Gusto kong siguraduhin na ang coal company sa Pilipinas ay magbabayad na ng excise tax. So, paglabas ng Senate version, may repealing clause doon ng presidential decree, panahon pa ni Marcos na nagbigay ng incentive sa coal company. O, anong nangyari? Nag-BICAM. Tapos ng BICAM, nawala yung repealing clause nung enrolled bill na pinapirmahan sa Pangulo. Kay Pangulong Duterte to So, nawala yung repealing clause. So, ano nang nangyari? Nung USEC na ako, unang-una kong tinanong sa BIR, nagbabayad na ba ng excise tax yung mga konsuni na nag-ooperate ng Semirara? Di pa rin daw kasi ina-assert nila na wala yung repealing clause sa batas. So, ibig sabihin, hindi ina-amend ng batas yung PD na to. Nakalimutan ko yung pangalan, number eh. So, ganyan ka-magical, yung ganyan ka-powerful ang bicameral committee na kahit na-discuss na yan, nagkaroon ng deliberation sa committee level, sa plenary, etc. They can just easily erase a provision na completely magbabago yung mukha ng batas. And because of that bicameral event, hanggang ngayon, di nagbabayad ng excise tax ang Semirara Mining Company. Ganun po yun ka-powerful. Kaya matagal ko na po talagang pinupuntirya yung BICAM na yan. Na walang pagbabago, no? Dati, I think meron silang promise na mas gagawin transparent yan eh. Dinidesisyonan ba yan sa BICAM? Alin? Halimbawa, yung hindi nila pagbabayad ng excise tax. Di ba dapat kinakasuhan yan? Naglalabi lang yung mga yung mga interested groups kailangan mo na maghanap ng champion na congressman o senador na magpupush ng mga certain sa BICAM lines. Nila ginagawa yung lobby? Yeah. Kasi iilan na lang yun eh. Yun na lang yung kailangan. Kasi may Supreme Court decision na yung mga bicameral committee members can go beyond yung mga items na kailangan lang i-reconcile. They can really change yung mga iba-ibang provisions. Talaga? All along I thought hindi problematic. May Supreme Court decision na pala. Akala ko they have to work within the limits. Akala ko ganun. Just reconciling difference. Hindi, wala. Yun As long as it's within the theme of the bill, pwede nilang bagu-baguhin yan. Kaya importanteng madala to uli sa Supreme Court kasi baka magkaroon sila ng ibang appreciation na dahil sa lack of transparency and accountability. At ang problema kasi dito, yung rules sa BICAM, ang nagsiset lang din yan House of Representatives at saka Senate, internal rules eh. Kung ayaw nila maging transparent, hindi talaga nila gagawing transparent yan. So, kaya china-challenge ko si Congressman Ungab na mag-file ng case kasi ang may standing sa issue na to, yung mga congressman kasi sila yung pumirma. 'Di ba? Proseso nila tong na-violate nung may blanco tapos biglang may numbers. Tsaka siguro mas maganda, hindi na pumapel si Duterte rito mismo. Actually. Kasi nawawalan actually ng credibility yung issue minsan dahil kung siya yung nagsalita, ay dapat si Congressman Ungab kasi siya naman yung expert talaga eh. Pero ito nga yung problema din ng mga Marcos. So, nagdeklara sila ng away sa mga Duterte. Tapos, wala naman pala sila din credibility. Sila din naman yung nag-open sa sarili nila para mabanatan ng mabanatan. Diba?